Nagbubukas ang Iran ng bagong larangan ng digmaan laban sa Estados Unidos na hindi nila alam. Isasara ng tuluyan ang Strait ng Hormuz at nangako ang Khamenei ng paghihigante sa insidente sa paaralan sa Minab. Ipagpapatuloy ng Iran ang digmaan laban sa Estados Unidos hanggang magtagumpay, handa silang umatake sa Amerika at dapat agad isara ang lahat ng base militar ng Amerika sa gitnang silangan kung hindi ay mawawasak ang mga bansa sa Persian Gulf. Maikling mailalarawan ang unang talumpati ng bagong kataas-taasang pinuno ng Iran, si Mojtaba Khamenei, na nagsalita matapos ang mahabang pananahimik. Sa totoo lang, dapat ding banggitin na si Mojtaba Khamenei ay hindi pa nakita o narinig ng sinuman. Nagpadala lang siya ng pahayag na binasa sa lokal na telebisyon. Sa pahayag na yon, personal na binantaan ni Khamenei si Donald Trump at ang buong Estados Unidos. Sinisiguro niya magpapatuloy ang digmaan ng Iran at tataas pa rin sa $200 kada bariles ang langis. Tiyak na maghiganti ang Iran at handang magbukas ng bagong mga front ng digmaan ayon kay Khamenei, kung saan sigurado raw mahina at matatalo ang Estados Unidos at Israel. Sa episode na ito, imumungkay kong pag-usapan natin ang unang pahayag ng bagong leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei at alamin ang tunay na nilalaman nito. Ako si Alexei Petchi, tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula sa talumpating ito, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode at mag-iwan ng inyong komento. Hinihiling ko ito dahil nakakatulong ito sa algorithm ng YouTube para irekomenda ang episode sa mas maraming manonood. Mag-subscribe na sa Telegram channel kong Petchi News, may link sa video description. Doon namin inilalagay ang maiinit na balita agad-agad. Pagkalipas ng 4 na araw mula nang italaga siya bilang pinakamataas na pinuno ng Iran, nagkaideya na ang mundo tungkol sa pananaw ni Mojtaba Khamenei. Tulad ng inaasahan, tapat si Mojtaba Khamenei sa polisiya ng ama niya at handang ilugmok ang Iran sa dugo, halos literal, dahil sinabi niyang dadaloy ang mga ilog ng dugo sa reyon. Gayunpaman, si Khamenei na itinaas bilang ayatollah at ipinahayag ng kanyang mga tagasunod bilang kataas-taasang pinuno ng Islamikong Revolusyon ay hindi lumitaw sa video at hindi rin naglabas ng kahit audio na pahayag. Walang nakakita o nakarinig sa kanya simula ng digmaan. Sa halip, yumano ay naglabas siya ng isang mahabang nakasulat na mensahe na pagkatapos ay binasa sa pambansang telebisyon. Ibinahagi niya ron ang pananaw sa digmaan, pinuri ang sandatang lakas ng Iran at humiling ng kabayaran mula sa umatake sa bansa. Sabi ng Estados Unidos, kung hindi babayaran ang reparasyon sa Iran, babawiin ni Khamenei ang mga ari-arian ng Amerika sa mga rehiyon. Nakakatawa dahil ang mensahe na di umano'y mula kay Khamenei ay mabilis na ipinakalat sa bagong Telegram channel na nilikha ng kanyang opisina. Punong-puno ito ng mga nakatagong simbolismo na layuning akitin ang kanyang mga taga-suporta at sinamahan pa ng paglalatala ng larawan ng 3 halimbawa ng sulat kamay. Isa mula sa unang kataas-taasang pinuno na si Ruhollah Khomeini, pagkatapos ay ang sulat kamay ng pinatay na si Ali Khamenei at ang sulat kamay mismo ni Mojtaba Khamenei. Parang dapat tayong kumbinsihin ng mga larawang ito ng sulat kamay na si Mojtaba Khamenei talaga ang sumulat ng mensaheng iyon. Ayon sa pahayag, nalaman ni Khamenei ang pagkakatalaga niya mula sa pambansang telebisyon na nagpapakitang nagulat din siya. Aniya, hindi ko inasahang ako ang piliin bilang kataas-taasang pinuno. At mukhang napakakaiba nito na parang hindi niya inakala na maari pala siyang maging susunod na ayatollah. At isa pa, may isa pang talagang panatikong sandali. Ayon kay Mojtaba Khamenei, nakita pa niya ang katawan ng pinatay na amang si Ali Khamenei at nakasara ang kamao nito na parang si Ali Khamenei ay handang lumaban kahit sa sandali ng kanyang kamatayan. Sa kanyang mensahe, si Khamenei ay may tipikal na mapagmataas na retorika. Doon, pinupuri niya ang front ng paglaban na isang kodigo para sa mga labis na huminang proxy forces sa rehiyon tulad ng Hamas, Hezbollah at mga Houthi ng Yemen. Puno ng panawagan ang mensahe sa mga kalapit bansa na ipasara ang base ng Amerika at bantang ipagpatuloy ang pag-atake sa interes ng Amerika sa rehiyon. At dito ako magtatagal ng kaunti para ipaliwanag. Sa pakikipag-usap sa sandatahang lakas ng Iran, binigyang diin ni Khamenei na nais ng mga tao ang pagpapatuloy ng digmaan. Narito ang kanyang sinabi, dapat ipagpatuloy ang plano sa pagsasara ng Strait of Hormuz. May hakbang ring ginawa para magbukas ng ibang front, kung saan kulang sa karanasan ng kalaban at lubang vulnerable sila.
Kung magpatuloy ang digmaan, a-activate ang mga front para ipagtanggol ang ating interes. Tungkol sa pag-atake ng Iran sa base militar ng Amerika sa gitnang silangan, sinabi ni Khamenei, mayroon tayong 15 kapitbahay na bansa pero may base militar ang kalaban sa ilan dito. Ginamit ang mga base na ito sa huling pag-atake laban sa atin kaya tinarget din natin ang mga ito. Kung patuloy na gagamitin ang mga base na ito, patuloy din kaming tutugon sa parehong paraan. Ang payo ko sa ating mga kapitbahay ay isara ang mga base na ito sa lalong madaling panahon. Dahil kailangan nilang maintindihan na ang sinasabi ng Amerika tungkol sa seguridad at kapayapaan ay pawang kasinungalingan lamang. Makakatulong din ang hakbang na ito para mapatatag ang ugnayan nila sa mamamayan dahil karamihan ay hindi sang-ayon sa pagsuporta sa mapagkunwaring grupo at mapanirang gawain. Kasabay nito, tataas din ang yaman at kapangyarihan ng mga bansa. Sinabi ng bagong leader ng Iran na si Khamenei na hihingi sila ng kompensasyon mula sa Amerika at inulit niya, hihingi kami ng kompensasyon mula sa kaaway. Kung tatanggi siya, kukunin namin ang kanyang mga ari-arian sa itinakdang halaga at kung hindi ito posible, sisirain namin ang katumbas na halaga ng kanyang mga ari-arian. Dagdag pa, nanumpa si Khamenei na maghiganti para sa mga batang napatay at mga guro na namatay dahil sa pag-atake sa elementaryang paaralan sa lungsod ng Minab. At dito, kailangan kong idagdag na ayon sa isinulat kamakailan ng New York Times, ang paunang resulta ng internal na investigasyon tungkol sa pambobomba ng Amerika sa paaralan sa Minab, Iran ay ganito. Isa itong malagim na pagkakamali na dulot ng luma ng impormasyon at kapabayaan sa tungkulin. Kinumpirma ng internal na investigasyon ng Estados Unidos ng Amerika ang responsable sa pag-atake ng Tomahawk sa paaralan para sa mga babae sa Minab. Ang pag-atake ay dulot ng maling impormasyon. Akalang Estados Unidos na kabilang sa base ng Islamic Revolutionary Guard Corps ang gusali ng paaralan kaya ito ang inatake. May mahalagang detalye rito. 100 metro lang ang layo ng gusali ng paaralan mula sa pangunahing gusali ng base militar. Ang gusali ng paaralan noong una ay talagang kabilang sa base ng hukbong dagat ng IRGC. Pero sa pagitan ng 2013 at 2016, iniwan ng IRGC ang gusaling ito na ginawang paaralan at inihiwalay mula sa base ng hukbong dagat gamit ang bakod na makikita sa mga satellite images. Tinanggal ang mga bantay tore, binuksan ang pasukan, nilinis ang paligid para sa 3 palaruan at pininturahan ng mural ang mga pader. Kita rin sa satellite images ang gusali ng paaralan at palaruan. Nilinis ang paligid ng gusali ng paaralan ng base ng hukbong dagat ng IRGC at ginawang bukas na may 3 palaruan. Kasabay nito, ang gusali ng paaralan noon ay bahagi ng base ng hukbong dagat, mga tore at palaruan para sa sports. Kasabay ng gusali ng paaralan noon ay kabilang ito sa base ng hukbong dagat ng IRGC. Inalis ang mga bantay na tore at mga bakod. 3 bantay na tor, nilinis ang mga palaruan ng sports at laro at pininturahan ang mga pader. Nilinis ang mga palaruan ng sports at dahil dito, ang lugar ay ginawang paaralan na may bukas na espasyo para sa sports at mga palaruan. Ngayon sa Amerika, naghahanap sila na masisisi sa malaking pagkakamali. Maging si Trump ay tumatangging akuin ng kasalanan sa pag-atake. Pero kung babalik tayo sa talumpati ni Khamenei, mapapansin na hindi siya nagbigay ng anumang paraan para matigil ang karahasan at hindi rin niya sinabi kung paano dapat magtapos ang digmaan na ito. Ito ang magiging tagumpay para sa Iran, ito ang kanilang mga layunin. Sa mensahe ni Khamenei, walang pangakong reforma, walang anumang palatandaan kung ano ang balak niyang gawin, at walang indikasyon na balak niyang talikuran ang alinmang pangunahing programang pampulitika ng kanyang ama at iba pa. Sinabi lang niya na magpapatuloy tayong lumaban, yun lang. Wala pa ring sagot sa pangunahing tanong. Hindi pa rin nakikita o naririnig ng publiko sa Iran at sa mundo ang bagong leader na umano'y naitalaga na. At dito lumilitaw ang tanong, sino nga ba talaga ang gumagawa ng desisyon sa Iran? Pinaniniwala ang nasa likod ng lahat ang Islamic Revolutionary Guard Corps at ginagamit lang si Mujtaba Khamenei bilang front para gawing lehitimo ang kapangyarihan. Ngunit malinaw na ngayon na ipinapakita ng Iran na hindi ito naghahangad ng tigil putukan o pagtatapos ng digmaan at naniniwala na hindi pa nito nagagawa ng sapat na pinsala ang Estados Unidos. Pati na sa kanilang mga alyado sa pandaigdigang ekonomiya, kaya sa tingin ko, magpapatuloy ang sitwasyon tulad na yon.
Dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang aming YouTube channel sa pamamagitan ng inyong donasyon o halimbawa bayad na subscription. Lahat ng link at detalye ay nasa description ng video o scan ng QR code. Madaling paraan ito para suportahan ang aming channel. Salamat sa suportang ibibigay ninyo. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat, mga subtitle.